Nakaalarma na raw ang mga aktibidad ng China sa South China Sea. Ayon yan kay Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio sa Kagitingan Reef na pasok sa tinatawag na 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. May mga bagong rocket launcher na ang China na kaya raw atakihin ang mga combat divers. Nakatutok si Chino Gastón. Patuloy ang militarisasyon ng China sa South China Sea. Ayon sa isang pahayagan sa China, nag-install sila ng rocket launcher sa Fiery Cross Reef o Kagitingan Reef na nasa loob ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Lumabas ang balitang yan isang araw matapos makabalik si Pangulong Duterte mula sa pagbisita niya sa China. Bukod sa Pilipinas, inaangkin din ng China, Taiwan at Vietnam ang Fiery Cross. Ayon pa sa ulat, ang ininstall ay isang anti-frogman rocket launcher defense system na kayang makita at umatake sa mga combat divers. Ilang taon nang nagsasagawa ng reclamation sa Kagitingan Reef ang China. Pinrotesta na ito ng Pilipinas. Pero makikita sa mga latest na litrato na halos kompleto na ang construction ng China sa lugar at may airport na rin sa naturang bahura. Ayon kay Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, nakasama sa Philippine panel na naghain ng petisyon sa Arbitral Tribunal, nakakaalarma ang mga aktibidad ng China sa South China Sea, lalo na ang balak nitong pagsako pa sa Scarborough Shoal na malapit lang sa Zambales at sa ilang base militar ng Pilipinas. Gusto raw itong tayuan ng China ng pasilidad para mapatibay ang kanilang depensa sa South China Sea at West Philippine Sea kahit na pasok ito sa ating exclusive economic zone. Kung magpipilit ng China, may panapat naman daw ang Pilipinas. We can send our Navy ship there and wait for it to be attacked. Because any attack on an armed vessel of the Philippines can trigger the operation of the Mutual Defense Treaty. If the U.S. will not honor the treaty, the Japanese will begin to doubt the American guarantee. Sa desisyon ng Arbitral Tribunal, pinawalang bisa nito ang pag-angkin ng China sa malaking bahagi ng South China Sea at West Philippine Sea. The flashpoint really is Scarborough Shoal. And to me, that's the biggest worry. Because once China completes its air and naval base in Scarborough Shoal, it could be game over for many of us. Kaya ang dapat daw sana ngayon, huwag talikuran ng Pilipinas ang matagal ng relasyon sa Estados Unidos. The air and naval bases in Scarborough Shoal and the Spratlys will be used by China to enforce the 9-dash line as its national boundary. That's the big problem. Dapat din daw bantayan ng mga kasunduang papasukin kasama ang China. Partikular ang suhestyon ni dating House Speaker Jose de Venecia para sa isang joint exploration and development sa South China Sea. Isa raw kasi sa kondisyon ng China sa mga joint exploration ay ang pagkilala sa sovereign rights nila na taliwas sa isinasaad sa konstitusyon ng Pilipinas. Chino Gastón, Nakatutok, 24 Oras.